Nestor, kumusta yung traffic situation dyan sa NLEX at paano ba nila pinaghahandaan yung dagsa ng mga biyahero sa long holiday? Magandang tanghali. Nasa 1,500 nga na mga NLEX patrol personnel ang kanilang i-deploy simula pa nitong 22 at hanggang April 1 at ito yung kanilang ginagawang paghahanda. At naranasan na rin nga yung pagsikip ng daloy ng trapiko dito na nagsisimula nga noong March 22 at hanggang kaninang umaga ay unti-unti na rin dumagsa ang maraming mga motorista. Patuloy na hinihingi ng NLEX management ang mga motorista ang bumabiyahe sa North Luzon Expressway at Subic-Tarlac Expressway na planuhin ng bumiyahe ng mas maaga. Ito'y upang makaiwas sa posibleng pag-aantala dulot ng pagdagsa ng mga biyahero. Sa pagtaya ng NLEX management, inaasahan sa darating na Miyerkules, March 27, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ng March 28 ng Huwebes ay ang pagdagsa ng maglalakbay patungong Hilagang Luzon. Sa pagbalik naman na mga sasakyang patungong Maynila, ay inaasahang mas mataas ang trapiko mula alas 4 naman ng hapon hanggang alas 11 ng hapon ng March 30. At muli ay inaasahan pa rin itong maranasan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga ng March 31 hanggang alas 8 naman ng umaga din ng April 1. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa daan, ay may nakalaan naman ang motorist assistance, ang NLEX management na Safe Trip Mo Sagot Ko program kung saan nakalaan na pre-towing na inumpisahan na nitong March 22 at 6 a.m. at kasunod nito ay hanggang March 27 hanggang April 1 ng 6 a.m. Para ito sa mga Class 1 vehicle lamang. Sa pagtaya ng NLEX management, inaasahang tataas ng 10% ang maglalakbay sa NLEX. Mula sa daily average nito na 300,000, ngayon ay aabot naman ito ng hanggang 350,000 o halos 400,000. Para naman makontrol at maiwasan ang mabigat na daloy ng mga sakyan, partikular sa mga toll plaza, magde-deploy ang NLEX management ng 1,500 nga na empleyado na pinakamarami dito ay mga patrol at marshal at teller. Bukod pa sa inaasahang heavy traffic, ito sa Balintawak, Subic-Tarlac, northbound area. Hinay-hinay lang din ang biyahe dahil sa traffic congestion sa Bigawayan northbound area. Dahil sa inaayos na kalsada, maaari namang mag-exit sa New Raymond northbound sa Barangay Pandayan sa Marilao, sa Mikawayan para sa alternatibong ruta, eastern portion ng Marilao at Mikawayan. Higit sa lahat, para wag uminit ang ulo sa traffic sa toll plaza, baka bubuting mag-apply na o magpakabit na rin ng RFID sticker at loadan ito ng nasa 500 pesos para makaiwas sa traffic congestion. Samantala, sakali namang masira o ang kanilang sasakyan o magkaberya nga sa daan, maaari lamang tumawag sa NLEX hotline na 021-35000 na 24 hours na nag-ooperate. Sa kasalukuyan nga, kung mapapansin natin dito sa Balintawak Toll Plaza, ay dito ay cashless transaction na dahil kumbaga dito ay puro RFID na yung ginagamit dito sa pila, nasa 24 na toll lanes. Pero mayroon naman silang inilaan na cash lane. Ito yun sa mga magpapakabit lang ng RFID at magpapaload para hindi naman din sila magkaproblema. Pero may mga customer service area dito sa aking likuran na pwede naman silang magpunta at magpakabit ng RFID at magpa-load dito sa nasabing lugar. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Nestor, ay nabanggit mo kanina cashless yung magiging pila sa toll, pero meron pa rin silang mga nakareserbang toll para doon sa mga magbabayad ng cash. Ganun ba, Nestor? Tama, meron ditong 3 lanes lang para doon sa mga magbabayad ng cash. Kumbaga ay doon na rin yun sa mga, kasi may mga pila tayo na puro RFID nga, como yung mga kababayan natin, wala pa silang RFID, pwede naman silang pumunta doon sa mga itinalagang RFID cash transaction. Kumbaga, pwede silang magbayad ron, kasabay na doon yung pagpapakabit ng RFID para nang sa ganon ay wala na silang, kumbaga, hindi na silang pumili sa cash at sa susunod ay ito na sa RFID dahil meron na silang load
o RFID na ipinakabit sa kanilang mga sasakyan. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres.